huwag mong iiwan ang tsinelas mo sa labas ng bahay nyo. Baka kunin ka ng mga kulto. Story time. Ako nga pala si Janine. Kwento-kwento na to sa bayan namin na huwag raw kaming mag-iiwan ng tsinelas sa labas ng bahay namin dahil baka kunin kami o paslangin kami ng kulto. Grupo raw to ng mga nakasuot na itim. Kapag nakita raw nilang naiwan mo yung tsinelas mo sa labas ng bahay nyo, kakatok daw sila sa bahay nyo at pag binuksan mo raw yon, bigla ka na lang raw nila kukunin o di kaya gigilitan sa leeg. Kaya nung bata kami, sobra yung takot namin sa pagsapit ng gabi. Kaya lagi namin sinisigurado na nakapasok yung mga tsinelas namin sa loob ng bahay. Pero nang isang araw, kami-kami lang ng kapatid ko yung naiwan sa bahay namin dahil sila mama at papa na sa kapatid nila natulog dahil kararating lang ng kapatid nila galing abroad. At nagpaalam nga sila sa akin at nandun din daw kasi sila lola. Kaya nang gabing to, kami lang naiwan sa bahay ng dalawa kong kapatid. Parehas lalaki yung kapatid ko at ako lang ang babae at ako ang panganay sa amin. Nang araw na to, bago kami umuwi ng hapon, naglaro muna kami sa labas dahil ito lang yung libangan namin noon. Nauna akong umuwi sa kanila dahil magsasaing at magluluto pa ako ng ulam namin. Pero bago ako umuwi, sinabihan ko muna yung pangalawang kapatid ko na, Hoy, umuwi kayo kagad ah. "Oo ate." Pag uwi niyo mamaya, huwag mo kalimutan yung mga tsinelas ha. Huwag niyo iiwan yun sa labas ng bahay. "Oo na, masyado kang matatakotin eh. Ako nang bahala." Sinasabi ko sa'yo, wala sila mama at papa. "Oo, sige na. Naglalaro pa kami." Pag uwi ko nga, ay nagluto na muna ako ng ulam. Saka nagsaing. Tapos, mag-aalas 6 na ng gabi nang umuwi yung dalawa kong kapatid. Pagkatapos namin kumain, pinagpunas ko na sila ng katawan nila at pinagbihis ko na sa kwarto. Habang ako, naghugas muna ng pinggan. Hanggang sumapit na nga yung oras para matulog kami. Nilak ko yung pinto namin sa kwarto kasi natatakot nga ako na baka may kulto. Para kung sakaling mabuksan nila yung pinto ng bahay, hindi pa rin nila kami kaagad makukuha. Pero habang mahimbing ang tulog namin, bigla na lang naipungatan ako kasi may naririnig akong kumakatok. Paggising ko nga, hindi ako nagkamali. May naririnig akong kumakatok sa pinto ng bahay namin. Hindi ko alam kung nananaginip lang ba ako, pero sa oras na to, alam kong meron dahil gising na ako. Kaya ang ginawa ko, ginising ko yung kapatid kong isa. Hoy, Jim. Hoy, gumising ka. Ano ba yun ate? Natutulog yung tao eh. Naririnig mo ba yon? Ang alin? Yung kumakatok. Baka sila mama at papa na yan. Baka umuwi na sila. Baliw, hindi na raw sila uuwi. Dito na ako kinabahan. Tapos naalala ko yung mga tsinelas nila. Pinasok mo ba sa loob yung mga tsinelas niyo? Pinasok ko yung akin. Eh, yung kay Bunso? Ewan. Teka, ako na nga magbubukas. Wag, baka yun yung sinasabi nilang kulto. Dito lang kayo, ako nang titingit. Binuksan ko nga yung pinto ng kwarto namin. Sinilip-silip ko yung sala namin at kusina kung may nakapasok ba. Pero wala akong nakita. Hindi ako nagbukas ng kahit anong ilaw dahil ayokong malaman ng kumakatok na may tao sa loob. Kaya ang ginawa ko, sinubukan kong kapain yung mga tsinelas na nasa loob. At pagkapa ko doon, wala nga yung tsinelas ng bunsong kapatid namin dahil walang maliit doon. Dito na ako kinabahan na baka kulto tong kumakatok. Pero habang tumatagal, palakas ng palakas yung katok nun. Pero nagdalawang isip din ako na baka sila mama at papa yun. Kaya kahit takot na takot ako at kinakabahan, sumugal ako. Huminga muna ako ng malalim. Tapos dahan-dahan kong binuksan yung pinto. Pagbukas ko, Ay, Aling Nancy naman eh. Mamamatay ako sa takot sa'yo eh. kanina pa ako katok ng katok. Di ba binilaan na kayo na huwag mag-iiwan ng tsinelas sa labas ng bahay? Buti na lang napadaan ako. Ipasok mo na to. Salamat po. Huwag nyo nang uulitin to. Hindi nyo ba narinig yung nangyari dun sa anak ni Mercy? Nawawala pa rin hanggang ngayon. Anong sabi ng mga nakakita? Mga nakataklob na itim daw ang kumuha. Sige na. Pagkatapos nito, sinarado ko yung pinto kagad ng maigi at pati yung kwarto namin. Hanggang lumaki na lang kami, natakot na iwan ng mga tsinelas namin sa labas ng bahay. Ang bali-balita noon, kaya raw nila ginagawa yun dahil gagawin daw alay yung mga kinukuha o pinapas lang nila. Kaya mag-ingat kayo. Baka kayo na ang sunod na maging alay.